Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Бид итгэлийн ахандус. Tunatenda mwana Kristo. И мы христиане. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Mitiang kansi. И мы люди святости. Tunatenda moya msene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Бид Назарен. Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс. We are Nazarene and we are connected. Om isa rek peman ni iskopla haso ko kyang ma famir na rendi. I forso kyang ni on rong him. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Бид имнэгдэлтэй. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Shalom! Batiin po natin mga katabi natin. Shalom! Purihin ang Panginoon. Pwede bang bigyan natin ng clap offering ang Panginoon sa umaga na ito? Alam niyo po, napakasaya at napakasarap na sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po ay huling linggo ng Mayo. Aba, parang kailan lang ano? January, ngayon, June na tayo. Bukas ay June na po. At nagagalak tayo sa Panginoon sapagkat sa nagdaan ng 5 buwan, ang Diyos ang kasama natin. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon at sapat ang kanyang biyaya, sapat ang kanyang mga kagandahang loob at pagpapala sa atin na kailanman ay hindi nauubos. Kaya naman sa umaga na ito, sama-sama natin na sambahin, papurihan, at itaas at luwalhatiin ang ating Panginoon sa pamagitan ng sama-samang pananambahan kasama ng mga anghel ng ating Panginoon. Sa umagang ito, tayong lahat ay tumayo at tayo ay magdiwang, ipagdiwang natin ang kadakilaan, ang kabutihan ng ating Panginoon at tayo ay manatili na nakatayo para sa pagtawag sa pagsamba. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng kanyang mga nilalang. Nilalang niya sa lahat ng dako ng kanyang pinaghaharian. Buong puso kong pupurihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa umagang ito, God. Lord, ikaw po ang tinataas namin sa araw na ito. Dinideklara namin ang iyong kadakilaan, O God, at ang iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa isang linggo na naman pong nanagdaan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Lord, linisin mo nga po kami, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, aming mga isipan, O God, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa pagharap sa iyo sa umagang ito, God. Lord, maraming salamat sa mga biyayang patuloy mong ibinubuhos sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan at sa mga panalangin na iyong tinugon, O Lord. Panginoon, dinadakila ka namin sa umagang ito. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na walang katulad, O God, na walang katumbas, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na laging nandyan para sa amin, O Lord. Lord, ikaw nga po ang kumilos sa aming pananambahan ngayon, sa aming selebrasyon, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nasa kalagitnaan ka namin. Kasama ka namin, Panginoon, na nagdiriwang. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan. Itataas ang iyong pangalan at aming dadakilain, O God. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyong kalulatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa buong isang linggo nagdaan at marapat lamang po na siya ang ating pasalamatan. Araw-araw dapat meron tayong kasiyahan. Araw-araw meron tayong kagalangang magpuri sa Panginoon. Dahil hindi lang po tuwing linggo, dapat tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat dapat araw-araw tayo ay magpuri sa Kanya. Amen. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, 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 O Diyos, katulad, O Diyos, wala kang katulad, O Diyos, wala kang katulad, O Diyos, wala kang
kanina ang aming pupurihin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga yakap mo, God. Kahit kailan, O Lord, di mo kami iniwan. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang sa iyo. May mga panahon na hindi kami karapat-dapat na humarap sa iyo, God. But Lord, inaabot mo kami, Panginoon. Iyayakap mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ano ka bang nakita mo sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan minsan ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag
Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Naman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa iyong yakap. Gawin natin itong panalangin. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin, pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sinabi ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin inaalay nila rito. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa bisig mo na patuloy na yumayakap sa amin. Ama, naririto po kami ngayong umaga. Narinig mo ang mga papuring awit namin sa iyo, ang pag-aalay ng aming mga sarili, ang pag-aalay namin ng mga awitin sa iyo. Hindi lamang po ito lumabas sa aming bibig, kundi Panginoon, ito ay tanda ng aming walang hanggan na pagmamahal at pagpapasalamat at pagsamba sa iyo. Nagkakaisa ang aming mga puso sa umaga na ito para itaas ang iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat dahil naluluwalhati ka namin, napupuri ka namin ng may kalayaan. Panginoon, salamat dahil ang banal na presensya mo ay laging naririto, Panginoon. Nasa aming kalagitnaan, nasa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa pagkakataon na ito, kung papaano ikaw ay sinasamba at sa pamagitan ng mga papuring at pagsambang awit, Panginoon, ngayong umaga, naririto po kami. Pinasasalamatan ka namin sa pamagitan ng pagsasama-sama naming panalangin. Sinabi mo sa iyong salita na kung kami bilang iyong bayan, bilang iyong eklesiya, bilang bride of the Lamb, katawan ni Kristo, ay lalapit sa iyo, magpapakumbaba sa iyo, maniniklod sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita na kami ay iyong pakikinggan, diringgin, at magdudulot ka ng kagalingan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, naririnig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Hindi lingid sa iyo ang mga hinaing ng bawat isa sa amin na naririto at maging yung mga wala dito, Panginoon, na hindi namin nakasama. Subalit batid namin at alam namin na sa mga pagkakataon na ito, sinasambit pa lamang namin ang mga panalangin na ito. Naniniwala kami na ito ay tinugon mo na.
Naniniwala kami na ikaw ay makapangyarihan ng kumikilos. Naniniwala po kami na ikaw ay nagdudulot na, Panginoon, ng kagalingan, ng kalayaan sa bawat isa sa amin. Ama, patuloy namin na inaalay ang aming mga sarili. Kung may nakikita kang mga bagay na hindi ka lugod-lugod, dalangin po namin na kami ay linisin at patawarin, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasalansang namin laban sa iyo. At dalangin po namin sa pagkakataon na ito na ikaw ang patuloy na kumilos. Naririto po kami at idinudulog namin sa iyo ang pamilya Karanay. Isang kalungkutan po na si Nanay Virgie Karanay na iyong lingkod na matagal na alay ng kanyang sarili upang paglingkuran ka, Panginoon, sa iba't ibang mga kaparaanan sa pagsisimula ng mga simbahan kasama ng kanyang pamilya, pangangalaga sa mga tupa, pagiging espiritual na magulang para sa mga nakababatang mga mananampalataya at mga bagong mga mananampalataya. Maraming salamat sa kanyang buhay. Salamat dahil ang kanyang katapatan sa iyo hanggang wakas bilang iyong anak ang nakita namin sa kanyang buhay. Ang kasiyahan, kasigasigan. Panginoon, dalangin po namin na patuloy na siya ay magdulot ng inspirasyon sa amin, kalakasan sa amin na magpatuloy kami sa pananampalatayang nasumpungan namin kay Kristo. Gayon din naman, dinadalangin po namin ang kanyang mga naulilang mga anak. Patuloy na dinadalangin namin na pagkalooban mo sila ng kaaliwan. Mula kay Fritzy hanggang kay Pastor Billy, Panginoon, na ngayon ay nangungulila, nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang minamahal na ina. Aliwin mo sila at bigyan ng kalakasan. At dalangin namin na ikaw ang patuloy na tumulong sa kanila na harapin ang mabigat na pagsubok na ito at kabigatang ito, Panginoon. Yakapin mo sila ng iyong bisig sa mga pagkakataon na ito at maranasan nila ang pag-ibig mo at ang kalakasang nagbubuhat sa iyo. Nais din po namin na ilapit sa iyo ang aming bansa. Batid mo ang mga nangyayari sa aming bansa. At patuloy na dinadalangin ko po ang bawat isang mananampalataya. Kami na mga mananampalataya na naniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Saan mang sektor ng lipunan, saan mo mang kami dalhin, dalangin po namin na kami ay magliwanag. Panginoon, gawin mo kaming mga asin at ilaw ng lipunan. Maging daluyan ng iyong pagpapala sa mga ginagalawan namin na mga bahagi ng lipunan, Panginoon. Sa trabaho, paaralan, komunidad, dinadalangin po namin ang mga namumuno sa aming bansa, mula sa pinakamataas, sa presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na hindi nila paglingkuran ang kanilang mga sarili, kundi paglingkuran nila ikaw, dahil ikaw ang nagtalaga sa kanila. Ikaw ang pumili sa kanila. Subalit dinadalangin namin bilang mga mananampalataya, gabayan mo sila. Huwag nawa silang patuloy na mahulog sa anumang mga temptasyon
ng korupsyon, Panginoon, at makasariling pamamahala, kundi paglingkurang kanila sa pamagitan ng lipunang ito, Panginoon, ng bansang ito. Panginoon, dalangin po namin kami ng mga mananampalataya ay manindigan sa aming pananampalataya sa lahat ng pagkakataon. At dinadalangin po namin na hindi kami magpadala sa anumang kulay ng politika, bagkus tumayo kami sa iyong mga salita. Katulad ng ginawa ng mga unang mananampalataya. Huwag din namin malimutan na ipanalangin ang mga namumuno sa amin. Patuloy na ipanalangin sila na magkaroon ng banal na takot ng paglilingkod sa iyo. Maging Panginoon ang bawat pamilya sa simbahan na sa eklesiya na ito at bawat individual. Dinadalangin ko po na kami, Panginoon, ay patuloy na katigan at gabayan mo sa bawat araw ng aming pamumuhay. Pagpalain mo ang hahawakan ng aming mga kamay, pangunahan mo ang lalakaran ng aming mga paa. At anumang mga isakatuparan namin, Panginoon, ay dalangin ko na lagi ka naming isama. Lagi ka naming sangguniin. Lagi kaming manalangin para sa isa't isa. Magpalakasan sa isa't isa. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng tinatangkilik namin ay lagi, Panginoon, na magbigay ng kaluwalhatian para sa iyo lamang. Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka. At bilang eklesiya, dalangin po namin na patuloy kami mapuno ng iyong pag-ibig. Patuloy nawa, Panginoon, na ang pagpapatawad, pagtanggap at pag-unawa ang siyang maghari sa amin. Na ang pag-ibig mo ang patuloy na makita sa amin sapagkat makikilala kami na iyong mga disipulo kung makikita sa amin ang pag-ibig na nagbubuhat sa iyo. Pagliwanagin mo kami sa lipunang ito bilang eklesiya. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang bawat mga pastor, lingapin mo sila at ang kanilang buong pamilya. Ikaw ang patuloy na maging kalakasan nila. Maraming mga pastor ngayon ang nais ng sumuko. Subalit dalangin po namin na patatagin mo sila, Panginoon. Ikaw din ang tumawag ng mga magiging pastor, Panginoon, na mga ngalaga sa mga tupa. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang kabuuan ng pananambahan na ito. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas. At patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang manatili na nabibigyan ng kaluwalhatian at kapurihan. Ito po ang dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Samahan niyo po ako na magbukas ng banal na kasulatan sa Matthew 10, versikulo 5 to 8. Matthew 10, versikulo 5 to 8.
Matthew 10, versikulo 5 to 8. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Sa umaga pong ito ay wine-welcome ko ang bawat isa. Purihin ang Panginoon sapagkat naririto tayo ngayon. Bagamat marami sa mga kapatiran natin ang wala sa umaga na ito. Nagagalak ako na pinili natin na pumunta ngayong umaga upang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, isang karangalan na ipakilala ko ang ating tagapagsalita. Siya ay bahagi ngayon ng ating pastoral support team. Nakatuon sa siya at ang kanyang asawa kasama ng ating mga manggagawa sa Sitio Quiborosa. Siya ay isang licensed minister ng Church of the Nazarene at naging estudyante ko rin siya sa ilang mga subject, siguro isa o dalawa na subject, hindi ko matandaan na. Ngunit nagpapasalamat ako dahil patuloy na siya ay nagsasanay, nagpapahubog sa Panginoon upang maihanda ang sarili, patuloy na ihanda ang sarili sa paglilingkod at pagiging pastol ng tupa ng ating Panginoon, ang kanyang kawan. Siya ay, ang kanyang home church ay sa Jesus the Jireh. Tama ba? Veterans. God is love. Anak pala, anak. God is Love, Church of the Nazarene. Hindi ko po alam kung saan doon. Yung original ba o yung number 2, number 3, number 4, number 1. Tayo po ay nagpapasalamat dahil siya ay nakasama rin ni Pastor Mac, yung nasa likod. Si Pastor June, si Milya, nung kabataan niya pa. Nung si Pastor June ay na-assign doon sa Quezon City bilang pastor. Bago may nangyari sa kanya. At nagpapasalamat tayo dahil nagsimula siya bilang kabataan na leader at ngayon ay siya ay nagpapastor na. At siya ay na-assign sa iba't ibang mga simbahan dun sa mga God is Love, Jesus the Jireh, kung saan-saan sa Quezon City at Caloocan. At na-assign din po siya sa Glorious Harvest doon po sa Montalban. Actually, yung huli niya po ay dun sa God is Love, na siya ay na-assign bago po siya mapunta doon po sa kasalukuyan niya rin na naglilingkod din po siya at tumutulong doon po sa Bahay Panalanginan sa Maynila. Every weekdays na andun po sila sa Bahay Panalanginan, nag-reach out sa mga tao doon. Pagdating po ng weekend, Friday, pumupunta na po sila dito hanggang Sunday para naman po sa Quiborosa at dito sa AFCN. Siya po ay may isang asawa, si Sister Jaira. Kaway naman. Yan. May hihain eh. At sila ay ginagamit ng Panginoon sa mga gawaing ito. Tunay na masasabi ko na ang dedication niya para paglingkuran ng Panginoon ay sobra-sobra to the point na siya ay nagkaroon ng karamdaman dahil dun sa kanyang kasipagan na maglingkod sa Panginoon. Kaya patuloy natin na purihin at pasalamatan ng Panginoon sa buhay ni Pastor Melvin Salcedo.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Isang malaki pong biyaya ng Diyos sa akin at karangalan na tumayo po sa harapan ninyo. Actually, this is my first time na tumayo at nawa hindi naman maging last. Pero ito po yung una kasi sapagkat nung ako po ay nagsisimula pa lamang sa pagpapastor, naalala ko noon nung unang punta ko po rito, nung may gawain ng mga kapastoran. Nandyan lang po ako sa likod, sa pinakalikod, the last na upuan, malapit lagi sa pintuan. Diyan ako nagsimula noon nung ako ay kabataan pa, maliit pa, at ako po ay mahihain actually. Kaya lagi po ako yung huling papasok, ako rin yung unang lalabas. Kaya lagi po akong nandoon sa likuran. Pero I'm not expecting na darating ang araw na ito. Dahil sa biyaya ng Diyos, ay narito po sa harapan ninyo ang kanyang abang lingkod. Ngayong umaga pong ito, bago po ako ay magsimula sa mensahe ng Panginoon, samahan po ninyo ako na pansamantalang manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ngayong umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang iyong patnubay at gabay. Ang iyong karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay maranasan po namin. Ikaw, O Diyos, ang mahayag. Ikaw ang maging sentro. Ikaw ang maitaas. Ang mensahe mo, Panginoon, ng aming matanggap. At ang aming puso't isipan ay mabuksan, O Diyos. Ang kalooban po ninyo nawa ang siyang mangyari. Itago sa iyong likuran ng iyong abang lingkod upang ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan, ang malugod sa mga oras po na ito. Dakilahin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, salamat po sa nagbasa ng ating pong talata ngayong umagang ito. At kung titignan po natin, ang Mateo chapter 10, verse 5 to 8, ito po ay nasa bandang gitnang bahagi na ng aklat ni Mateo. At bago mangyari itong pagkakataon na ito, ay marami na pong nagawa ang Panginoong Hesus. Marami na siya ng mga pagtuturo, marami na mga himala, marami na siyang naparanas na pagmamahal sa iba't ibang tao at sa kanyang mga alagad. At kung babasahin natin in the early chapter, especially on chapter 9, makikita po natin doon na ang Panginoong Hesus, minasdan niya ang mga tao sa paligid. Tinitignan niya yung mga tao sa paligid habang siya'y nagtuturo. At doon napagtanto po niya at nakita niya na itong mga taong ito, sila ay parang mga tupang walang pastol. Na nalilito, na nangangailangan ng tulong at gabay, at nahihirapan. Yun yung nakita ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya't tinawag po niya yung kanyang 12 disipulo. Hanggat upang sa gayon, hindi na siya nag-iisa lamang na naghahayag ng mabuting balita. Hindi na siya nagsosolo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang tao at iba't ibang lugar. Kaya tinawag po niya yung kanyang 12 disciples at doon, binigyan sila ng kapangyarihan. Sinugo at ipinadala sila upang ituloy ang kanyang gawain. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito ay sent, represent, keep standing. Dito po ay makikita natin na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus ang isang malinaw na utos at misyon sa kanyang mga alagad. On Matthew chapter 10, makikita natin ang malinaw na itinakda ng ating Panginoong Hesus nung kanyang isinugo
yung kanyang 12 disciples. Dito makikita natin kung saan sila pinapupunta. Sino ang lalapitan nila? Ano ang sasabihin at ano ang gagawin nila sa mga araw at sa mga taong iyon. At ito rin po yung pagkakataon na kung saan ang 12 alagad ay nagkaroon ng opisyal na paglilingkod bilang kinatawan ni Kristo. At yan po ang magtutungo sa atin sa ating unang puntos. Ang una, sent. Ang salitang sent o isinugo, next slide na po sa... Ito po ay nangangahulugan na inatasan, inihanda, at ipinadala upang ituloy ang gawain at misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pong 12 alagad, hindi po sila pare-pareho actually. Magkakaiba po sila ng kalagayan ng buhay. Magkakaiba sila ng background, magkakaiba sila ng nakaraan, iba-ibang estado ng buhay nila. Merong mangingisda, merong tax collector. Iba-iba po ang kanilang estado. Ngunit sila ay mga simple at ordinaryong tao lang din, katulad natin. Amen? They're just simple individual, an ordinary person na ginamit ng Diyos sa hindi pangkaraniwang kaparaanan. Imagine that na sa kabila po ng kanilang kalagayan, sa kabila ng pagiging ordinaryo lamang nila, pero sila ang ginamit ng Diyos para sa isang hindi ordinaryong gawain. Hindi pangkaraniwang kaparaanan. At mga kapatid, hindi lang po sila basta-basta pinili at isinugo lamang. Hindi lang basta nagdesisyon si Kristo na, ikaw at kayong 12, ipapadala ko doon, isusugo ko kayo doon. Hindi ganon. Bakit? Bago po sila isinugo ng ating Panginoong Hesus, sila ay inihanda muna. Inihanda muna sila ng ating Panginoong Hesus sa iba't ibang paraan at sa mga iba't ibang pagtuturo ng ating Diyos sa kanila. Bakit? Bakit kailangan silang ihanda? Sapagkat mga kapatid, ang tawag ng Diyos sa kanila ay merong tiyak na direksyon. Hindi basta-basta na iisipin na lang ikaw o siya ay pwede na. Kailangan maihanda muna para sa isang tiyak na direksyon. Alam niyo po, hindi basta nagpadala si Jesus ng mga alagad nang wala siyang plano. Laging may purpose ang Lord. Laging may plano ang Diyos. At isa sa mga target nga nila, actually, ang sabi doon sa ating talata, ang mga nawawalang tupa. Kaya kailangan silang maihanda para sa hindi pangkaraniwang misyon. At yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, nakita ko kanina sa bago tayo magsimula, merong we are Nazarene, we are Christian. We are Nazarene, we are holiness. We are Nazarene, ano po yung isa? We are missional. Yeah, sabi mo sa katabi mo, we are missional. We are called for a mission. Hindi po tayo napunta lang ngayong araw na ito, umupo dyan, makinig, pagkatapos ay uuwi na lang. But may purpose ang Diyos kung bakit sa buong community na ito, ikaw ang naririto. Hindi aksidente na narito tayo. At hindi papayag ang Diyos na tayo ay maging tagabutas na lang ng upuan. Alam niyo po ibig sabihin tagabutas ng upuan? Alam mo sa amin, yan ang bansag namin na
Sa sobrang tagal na ng isang mananampalataya, Zimbabwe. Kaya tawag namin Zimbabwe. Simba, uwi. Simba, uwi. Zimbabwe. Hanggang sa nabutas na lang yung upuan na hindi nagagampanan yung misyon na ipinagkatiwala ng Diyos. The mission of Jesus is rooted in His heart, not on pressure. Yung mission po ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaugat sa Kanyang walang hanggang pag-ibig. Ito po ay hindi dahil sa pamimilit o isang obligasyon lamang. It is rooted in His heart. Bahagi na po ng puso ng ating Panginoong Hesus ang misyon na ito. Sapagkat ang tunay na misyon ay hindi bunga ng pilit o obligasyon, kundi ng pag-ibig na nagmumula sa puso ni Kristo. Amen? Hindi tayo gumagawa ng misyon, hindi tayo kumikilos dahil tayo ay nautusan lamang. O dahil tayo ay may obligasyon na iniatang sa atin. O dahil tayo napipilitan lamang, kundi tayo po ay gumagawa ng misyon dahil ito ay nagmumula sa puso ng ating Panginoong Hesus. Ang misyon ng ating Panginoong Hesus ay bunga ng Kanyang malasakit at habag sa sangkatauhan. And let me remind everyone, isa po tayo sa naging bahagi nun. Tayo rin ay bunga ng malasakit at habag ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Merong naunang ginamit ang Diyos para sa misyon, para sa atin. And now, here we are. Narito tayo ngayon. Hindi ito isang tungkulin lamang, kundi ito ay pagdaloy ng Kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Ang misyon ay hindi po dapat maging pabigat. Hindi po ito dapat maging burden. Hindi dapat maging burden sa atin ang mag-share ng Word of God sa kapwa natin. Hindi dapat maging pabigat sa atin ang manalangin para sa ating kapatid. That is part of our mission. But it should not be a burden sa ating buhay. Kasi dahil kapag nakaugat sa puso ng ating Panginoong Hesus, yung ginagawa natin, mga kapatid, ay nagiging kalayaan at kagalakan sa ating paglilingkod. Kaya masaya po ang maglingkod sa Diyos. Lalo na kapag ang ginagawa po natin ay nakaugat sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't po, alam niyo po kung ano man yung kalagayan natin, iba-iba tayo ng estado ng buhay. Iba-iba tayo ng mga backgrounds, ng mga nakaraan, iba-iba tayo ng katayuan. Pero sa lahat ng pagkakaiba na yan, hindi po dapat maging hadlang yan para sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Tulad yung kanta kanina, every tribe, iba't ibang lahi, pero sama-samang nagpupuri sa Diyos. Sama-samang naglilingkod sa Diyos. Katulad po ng mga apostol, iba-ibang kanilang pinanggalingan at yung katayuan sa buhay. Pero sila ang isinugo ng Diyos. At ngayon, tayo naman. Tayo naman. Hindi po tayo pare-pareho o hindi na pwede. Hindi porket iba-ibang estado sa buhay ng bawat isa sa atin ay sila lang ang pwede at yung iba ay hindi. Hindi porket malaki ang bahay ng iba, maliit ang sa iba, yung iba lang ang pwede, yung maliit hindi pwede. Kundi, ang bawat isa po sa atin ay merong purpose ang Diyos sa buhay natin. Bawat isa sa atin may layunin ng Panginoon sa kabila po ng ating pagkakaiba-iba. Kaya wag nating isipin, hindi ako qualified dyan, hindi ako pwede dyan.
Mahirap lang ako eh. Wala akong sasakyan, wala akong magandang bahay, wala akong magandang trabaho. Hindi ako pwede dyan. Dahil tandaan po natin, God does not call the qualified. He qualifies the called. Hindi tinatawag ni Kristo yung mga taong perpekto na, kundi yung mga taong mayroong pagkukulang, mayroong kakulangan. Sila yung ginagamit ng Diyos para maging buo muli sila. And that is us. God qualifies us when He called us. Tayo po ay tinawag ng Diyos hindi dahil we are totally qualified. Pero bakit po ganon? Dahil ang requirement ng Lord, hindi po perfection. Availability. I remember that last month, 4th month din, yung una ko pong punta rito, bahagi po ng sermon ni Pastor Nick is availability. Yun ang kailangan ng Lord. Hindi dahil porket hindi tayo magaling makipag-usap sa ating kapwa, hindi tayo magaling magsalita, hindi tayo mabilis Bible drill, hindi na tayo qualified. Remember Moises. Ano po ang sabi ni Moises nung siya ay tinawag ng Panginoon sa burning bush? Sabi niya, hindi ako pwede kasi I have problem in speaking. Sa Tagalog, let me say the word, bulol ako. Pero sinabi ba ng Diyos sa kanya, o sige dahil bulol ka, hindi kinakita mo na gagamitin, yung iba na lang. Hindi. Kasi sa kabila po ng kanyang kahinaan, doon ginamit ng Diyos yung kalakasan. David, King David, hindi naman siya from royal family. He is just a simple, ordinary person, a shepherd. Pero siya naging hari. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi porket marami tayong mga shortcomings, marami tayong mga kahinaan, we are not qualified. Remember, yan pong mga kahinaan na yan ang gagamitin ng Diyos para mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Sabi nga rin sa awitin na, give thanks. Let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Kaya wag po nating isipin, mga kapatid. Bata pa ako, isip bata, medyo may edad na. But always remember, may plano ang Diyos sa buhay mo. Katulad ng kanyang pagsugo sa 12 apostol, may plano rin po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Pangalawa, represent. Represent. We carry the name of Jesus with integrity. Hindi lang natin basta-basta dala ang pangalan ni Kristo, but we carry the name of Jesus with integrity. Ang represent po ay nangangahulugan na kumatawan o kinatawan o sugo sa mas malalim na Tagalog. Sa ating pananampalataya, ito po ay pagiging tanda o larawan ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa na lang po yung mga presidente. Di ba meron silang mga kinatawan sa iba't ibang bansa? Mga ambassadors. In different countries, there are different ambassadors. At pag sila ay
pupunta roon. Hindi nila dalang sarili nila at ipinapakita yung sarili lang nila. But they carry the name of the president and the country. They represent the president, they represent the country. Kaya po ang bawat Kristiyano ay tinatawag na kumakatawan kay Kristo sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng gawa. Hindi natin pwede sabihin, I represent Jesus, pero hindi naman nakikita sa akin si Kristo. Hindi nakikita sa gawa ko, ni kahit sa aking mga salita. Maraming magtataka at maraming magpapaisip, si Kristo ba talagang nire-represent nito? Kaya tingnan niyo po sa mundo ng politics, lalo na yung mga ambassador, kapag kumakampi doon sa ibang bansa, pero hindi naman yun ang kanilang nire-represent, mas sasabihin nila, pumapabor sa kalaban. Tayo pong mga mananampalataya, representing Jesus should be seen through our words and actions. Hindi lamang sa loob ng church, kundi sa kahit saang lugar tayo pumunta. Hindi lamang sa panlabas na anyo. Hindi lamang pagdating sa kasuotan o sa mga kung ano man ang meron tayong mga material, kundi ito ay sa pagpapahayag ng tunay na mensahe o tunay na diwa. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Bilang mga Kristiyano, kapag nakikita po ng mga tao ang ating buhay, dapat nakikita din nila si Kristo sa ating buhay. Alam niyo po, parang nangyayari yun ngayon eh. Kahit saan ka pumunta, trending ito pero hindi nagtitrend sa social media. Kahit saan ka pumunta, ang daming taong titingin sa'yo. Titignan ka sa panlabas, titignan ka sa panloob. Punta ka sa trabaho, punta ka sa eskwela, punta ka sa palengke, kahit sa community. Titignan nila ang buhay mo. But the question is, ano ang nakikita nila sa iyo? Every time na may mga taong titingin sa atin, at lalo na yung hilig na gawin ng iba. Ano po ang hilig gawin ng iba? Mga marites, mga marisol. Ang hilig nilang tignan yung buhay ng iba. At ganun din ang ginagawa sa atin, especially tayo nakikita nila na nag-church every Sunday, umaatin ng prayer meeting, mas mainit tayo sa paningin nila eh. But the question, ano ba ang nakikita nila sa atin tuwing nakikita nila tayo? Tuwing ba makikita tayo, ito si ano, mukhang problemado na naman siya. Ang itsura niya, stress na stress. But sa halip na nakikitaan tayo ng pag-asa sa kabila ng maraming problema at pagsubok, sa halip na nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng pagiging stress. Kaya sa tuwing may titingin sa ating buhay, nakikita ba nila, mas stress ka kaysa may pag-asa? Alam mo, meron po ako isang kaibigan na kung saan, lagi po niyang share sa amin sa tuwing kami ay magkakaroon ng mga Bible study o sharing. Pinagkakatiwala niya lahat sa Diyos. Marami siyang problema, ibinibigay niya sa Panginoon. Bahala na daw si Lord kung anong gagawin niya. Pero every time na makikita mo siya, pagpasok sa pintuan o sa salubong, ano ba yan? Sino man? Buhay na ito. Pero hindi nakikita yung pag-asa. Ano ang nakikita? Problema, stress, burden.
Instead na we represent Christ, iba po ang nakikita sa atin. Kaya nga po, ngayong umagang ito, pinapaalala sa atin, ang ating ugali ay dapat kumakatawan sa kabutihan ng Diyos. Ang ating katapatan ay dapat kumakatawan sa katapatan ng Diyos. Ang ating pagmamahal at pagtulong ay kumakatawan sa pagmamahal ng Diyos sa tao. We should have an intimate relationship with the Lord. Mas malapit pa tayo sa Lord para mangyari ito. Every time na instead na magiging burden tao, magiging problemado, stress tayo, para makita si Kristo sa atin, mas lumapit ka sa Diyos. Hindi yung kapag may problema ka, Pastor, hindi mo na ako mag-a-attend kasi marami akong iniisip. Pero pagising mo, after that day, marami ka pa rin iniisip. At ano ang pagkakaiba? Ang nakikita sa ating buhay. Ang pagiging represent po ay hindi lamang isang titulo o title. Ito po, it comes with responsibility. Hindi lang porket na ikaw ay Kristiyano, it's a title. Being a Christian is not a title alone. It comes with responsibility. Kapag tayo po ay kumakatawan kay Kristo, dala natin ang kanyang pangalan, ang kabanalan, ang reputasyon. Kaya lang po mahalaga na tayong mga mananampalataya, mahalaga sa atin ang pagiging tapat sa salita at sa gawa. Though maraming drawing, mayroon po ba kayong kilalang drawing? Madami po niyan. Pero tayo ngayon, pinapaalalahanan tayo maging tapat sa ating sinasabi at sa ating ginagawa. Pagpapakita ng respeto sa ating kapwa. You know, I believe, naniniwala po ako na showing respect to others is showing love to them. Kung nire-respeto mo ang kapwa mo, minamahal mo rin naman sila. Pagdadala ng mabubuting balita o mabubuting halimbawa saan man tayo naroroon. Kung tutuusin po, every day is an opportunity for us to represent Christ. Hindi lang tuwing araw ng evangelism, hindi lang tuwing araw ng Sunday, or araw ng prayer meeting o Bible studies or cell groups, but every day is an opportunity to represent Christ sa buhay natin. Kahit saan tayo pumunta, hindi po titulo ang dala natin. And it comes with responsibility, and also it comes with a mission. When we represent Christ, there is a responsibility and a mission. Kapag tayo ay kumakatawan kay Kristo, nagiging ilaw tayo sa ating komunidad. Amen? We became the light in this world. Bakit? We represent the light. We represent Christ. So we became the light in our community. Nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng malasakit at kabutihan. Sino po dito ang mababait? Walang umaamin. Alam niyo po, minsan dyan ako napapaisip eh. Kasi mayroon po akong na-obserbahan. Actually, during my college time, may psychology professor namin. Maraming tao pagka tinanong mo sino ang mabubuti, nahihiyang magtaas. Pero pag tinanong nila, sino ang laging late, magtuturo pa yung iba.
Pero pag tinanong mo, sino ang mapagbigay? Sino laging nagsishare ng baon? Nahihiya tayo pagka-usapang kabutihan. Pero pag-usapang kalokohan, tuwang-tuwa tayo dyan. But remember, nagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng malasakit. Huwag tayong mahiya kapag usapang kabutihan. Bakit? Mabuti kasi ang Diyos eh. We represent Christ and His goodness. Kaya pagka usapang malasakit at kabutihan sa kapwa, salamat sa Diyos. Nagiging saksi sa pamamagitan ng ating buhay na tapat at makadiyos. Amen. We are witness sa pamamagitan ng ating buhay na tapat at sa pagiging makadiyos. Every moment of our lives. Hindi po scheduling ang pagiging Kristiyano. Hindi po ba schedule ang pagiging mabuti sa kapwa? Kahit nga awayin ka sabi ng Panginoon, love them. Kahit yurakan ka na, gawan mo pa rin ng mabuti. Hindi pwede, Lord, pwede bang next year na lang? Pag hindi ko na siya nakikita, tsaka ko siya mamahalin. Inaway ako ngayon Di pa ako makamove on. But Jesus said, love them. Do good things to them. See? Kaya po ang buhay natin, mga kapatid, we represent Jesus every moment of our life. Kaya nga sabi po nila, every day is a blessing. Sapagkat ang bawat araw na yan ay pagkakataon muli natin na i-represent si Kristo sa ating community, sa ating tahanan, sa ating lugar, sa trabaho, sa paaralan, kahit saan man lugar na tayo ay naroon. Kaya every day is a blessing. And last, keep standing. Mga kapatid, next slide po. Remain faithful despite of pressures. Alam niyo po, ang pagiging sent and represent ay hindi lang siya basta-basta na komportable at madali. We need to keep standing when we are sent and we represent Christ. Keep standing ay nangangahulugan po na ito ay pananatiling matatag. Hindi sumusuko at patuloy na lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Yan po yung keep standing. Sa pananampalataya po natin, ito ay paanyaya na huwag tayong panghinahan ng loob. Opo, marami sa atin mahina ang loob, balat sibuyas. I remember few months ago, nagtuturo po ako ng discipleship, I taught about rejection. At meron pong nakaranas noon after. Meron po siyang hinahayo at first time niyang ma-reject. And siya po ay nagpatotoo, nag-testimony siya. Inamin niya, nasaktan po siya. Inamin niya na nalungkot siya. Kasi first time na nangyari. Na every Sunday pupuntahan niya, but dumating yung araw, na-reject siya. Hindi sumama sa kanya. Nasaktan siya. Pero sabi po niya, hindi ako susuko. Ngayong Sunday man, hindi ko siya nakasama. Sa susunod ulit, susunduin ko pa rin siya. Natuto po siya. And that's why we need to keep standing. Hindi lamang ito yung physical na pagtayo, kundi ito po yung pagpapatuloy sa laban ng buhay ng merong katatagan. At para mangyari ito, kailangan natin ng lakas. Ang tunay na lakas upang manatili po tayong nakatayo
ay nagmumula sa Diyos. Amen? Hindi sa sariling kakayanan. During pressures, during trials, during problems, bakit tayo bakit natin na-overcome ang mga yon? Hindi dahil magaling ka, hindi dahil marunong ka, madiskarte ka, kundi dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa atin. Sabi po ng Matthew chapter 10 verse 22, when we are sent and we represent Christ, ang mangyayari sa atin, kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang katotohanan po niyan, when we are sent and we represent Christ, the world will hate us. And Satan will even more hate us. Magagalit sa atin si Satanas. Aayawan tayo ng mundo. Kaya, kailangan po nating magpursigi sa pananampalataya. Katulad ng mga apostol, kung maaalala po ninyo, nung kanilang journey ng paglilingkod, hindi naman naging madali. Maraming na-persecute, maraming pinahirapan, pero they continue serving the Lord. Kailangan po nating magpursigi sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok, sapagkat ang gantimpala ay kaligtasan mula sa ating Diyos. Following Jesus is rewarding, but not always comfortable. Ang pagsunod kay Kristo ay laging mayroong blessing, may biyaya ang Diyos. Pero hindi laging komportable. Ang paglalakbay po na ito ay kadalasan may kaakibat na mga pagsasakripisyo. Marami tayong bibitawan, marami tayong iiwanan, marami tayong tatalikuran. When we follow Christ and when we represent Christ, marami tayong aalisin sa buhay natin. Tulad ng may mga relasyon tayo na matatanggal o mawawala. May mga pangarap tayo na mababago. May mga ambisyon tayong personal na bibitawan natin. Just because we want to follow Jesus Christ. Tulad nga po ng sabi sa Biblia, tinuro ng ating Panginoong Hesus, na ang tunay na pagkadisipulo o ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili. Because when we represent Christ, hindi naman sarili natin ang nakikita ng tao o ng iba, kundi ang nakikita nila sa atin si Kristo. That's why we need to keep standing. Hindi tayo dapat basta-basta magigiba. Hindi tayo dapat na matatalo. Dahil po ang ginagawa natin ay hindi lamang ito isang pisikal na pagtitiis. When we say keep standing, ito rin po ay spiritual na katatagan. Hindi lang ito patungkol sa mga pisikal na pagsasakripisyo o pagtitiis, kundi ito rin ay patungkol sa spiritual na katatagan. Hindi pagtalikod sa pananampalataya kahit mahirap o nahihirapan tayo. Because faithfulness matters more than convenient. Mas gusto ng Diyos ang faithfulness ang makita po sa atin. And hindi laging convenient. Because it comes with sacrifice. Ang Mateo chapter 10 verse 22 ay nagpapaanyaya po sa atin na huwag tayong sumuko. Sapagkat ang pananampalataya na nanatitiling matatag ay nagbubunga ng kaligtasan. The gospel spread most powerfully through believers who remain faithful under pressure.
Mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay nanatiling matatag sa kabila ng tayo ay nape-pressure na sa buhay natin. Mas nakikita ang kapangyarihan, ang pag-ibig ng Diyos, ang mga himala niya, hindi sa panahon na kung saan sagana tayo o convenient o komportable. Mas nakikita ang ginagawa ng Lord kapag tayo ay nape-pressure. Mas nare-realize natin na ang Diyos ay kumikilos kapag nasa punto na tayo ng kabigatan. Pag marami kang blessing, iisipin lang natin, salamat Lord. Pero hindi natin ma-realize kaagad kung ano ang layunin ng Panginoon. Pero kapag sa oras na tayo nagigipit na, nahihirapan, nabibigatan, nasasaktan, umiiyak, and that will be the time na mas mararamdaman natin na mayroong Diyos. We need to keep standing, mga kapatid. At para manatili tayo nakatayo, we need the armor, the full armor of God. In Ephesians chapter 6, verse 14, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Without the full armor of God, hindi tayo makakatagal sa laban na ito. Hindi tayo makakapag-overcome sa mga pressures na yan. Kaya nga po binigyan tayo ng Diyos ng baluti, ng kalasag, para sa mga pagkakataon na tayo ay napipressure. Today, it reminds us that keep being faithful. We need to keep being faithful even under pressure. Kahit hirap po tayo na sa buhay, sa mga nararanasan natin, huwag mong kalimutan ang pagiging matapat pa rin sa Diyos. Don't quit when ministry is hard. Keep standing. Continue standing with faith in Jesus. Hayaan po ninyo ako i-share sa inyo ang isa pong bahagi ng testimony ng aking buhay. Ako po ay nagkasakit. Ito po yung sinabi ni Pastor Nick. Last year, it almost a year already, actually, hindi po ako nawawalan ng ubo. Lagi po akong nagkakasakit. Halos everyday, ang sistema po ay, sa tuwing magpapahinga ako, nilalagnat ako. Ganun ang nangyayari sa akin. At hindi lang siya last year, sa mga previous years po, pero hindi ko siya inintindi. Binaliwala ko po yun. Nasanay na lang ako, na tuwing uuwi ako sa bahay matutulog, may lagnat o may sinat o masama ang pakiramdam ko. Ayun yung iniisip ko, ay di bali bukas okay naman na ito, itutulog ko lang. Hanggang sa inubo na ako ng inubo, hindi po nawala actually. Magpapahinga siguro ng isang araw, 2 araw, after 2 days, 3 days, balik ulit, ubo ulit. Napabayaan ko yung aking kalusugan. Then my mother died last October, last year po. August. Before our wedding day. Bago po kami kasal, yung mother ko po habang siya nasa trabaho, inatake. At yon, the day, yung gabi pong yon, ay after lang po ng revival, last day revival. At ang topic ng cell group sa revival ay about death. Pagiging handa sa kamatayan. Pag-uwi ko ng bahay, tumawag sa akin, yung nanay mo, sinugod sa ospital, 50-50. Alam niyo po, pressure na pressure ako that time.
And then to make the story short, after po noon, by the month of November, nag-iisang anak lang po ako. And we are broken family. Yung father ko po ay mayroon na po siyang sariling pamilya. At yung mother ko ay meron din namang sariling pamilya. So I left alone. At the age of 18 or 17, ay naging independent na po ako. Huwag nyo nang tanungin ko ilang taon na ako ngayon. Kaya po, that day, magkakahiwalay na kami. Pero during the times of need, intact naman kami. Walang galit, walang samaan ng loob. Lagi kasi sabi ng lolo ko po sa akin, kahit ano mangyari, magulang mo pa rin sila. Kahit ano mang gawin nila, masaktan ka man, magulang mo pa rin sila at anak ka pa rin nila. At the end of the day, sila ang lalapitan mo at sila rin ay lalapit din sa iyo. Yun po yung laging turo ng lolo ko sa akin. Kaya po, by the last November, doon nagsimula na po na nagkasakit na ako na nagkasakit hanggang sa December. Actually po, nung nakita po kami ni Pastor Nick last December sa MMD Christmas Party, may sakit na ako noon. Pero hindi ko pa alam na ako po ay may TB. And we keep praying for healing and miracle ng Panginoon. Until ng New Year, by January, after New Year, ako po ay na-diagnose na mayroong TB. Nag-positive po ako. At hindi po naging madali para sa aming bagong kasal yung mga pangyayaring yon. 2 months, almost bedridden po ako. Wala akong trabaho, wala siyang trabaho. 2 months, bedridden. Alin po, mangiyak-ngiyak ako. Why? Gusto kong mag-church kahit saan. Ang simbahan, nakatira po ako sa parsonage sa God is Love to sa bukid. And walking distance lang. Malayo pa yung itong church sa pintuan ng parsonage sila Pastor Nick. So, ganun lang kalapit. Pero hindi ko magawa. Lagi na lang akong nakatingin sa bubong at nakikinig sa mahinang tinig na tuwing every Sunday may magpipreach. Pero dumating po sa point na, Lord, kakayanin ko pa ba ito? Hanggang sa dumating, nagko-collapse na ako, hindi po ako makahinga, nakikita ko yung asawa ko umiiyak na nang umiiyak. But then, hindi ko po inisip na walang gagawin ang Diyos. Kami po, mag-asawa, pinangawakan namin ang pangako ng Panginoon. Remain faithful, even under pressure. Manatili lang matatag kahit nahihirapan. At salamat sa Diyos for that length of time until now. Hindi po kami pinababayaan ng Diyos. We live by faith. Actually. We live by faith. Pero ganun po kabuti ang Panginoon. Kasi ang pananatili sa presensya ng Diyos, it doesn't mean wala siyang gagawin sa iyo. Mas marami pa siyang gagawin sa iyo. We need to keep standing. Kahit alam nating medyo mahirap o mas mahirap, minsan kailangan masaktan ka na, iiyak ka talaga. Pero, don't quit. Sabi nga namin mag-asawa, tanong din namin sa aming mga sarili, bakit ba natin nararanasan ito? Sipag naman tayo sa ministry noon. Kaya nga nagkasakit ta. Napabayaan na, nakalimutan yung sarili. Pero why is this happening? And lagi po namin sinasabi sa isa't isa, may purpose ang Diyos kung bakit. At na-realize po namin. Alam niyo anong na-realize ko?
Kasi matigas po ang ulo ko eh. Ayan, alam po nila, Pastor Nick, pagdating sa kalusugan, kahit anong sabi nila na magpagaling ka, tutungo lang ako. But after that, wala akong gagawin. Then I realized, Lord, you are preparing me for something. Kaya kailangan mong ayusin yung aking kaisipan tungkol sa kalusugan ko. And now, salamat po sa Diyos. Amen. Kaya we need to keep standing. Ang paglilingkod po sa Diyos, ang pag-represent sa ating Panginoong Hesus, hindi siya katulad ng easy-busy na naiisip natin. May sacrifice. May mangyayari. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, I encourage everyone. Kahit makatanggap kayo ng rejection, when you represent Christ, remain faithful. Kahit ma-pressure tayo, when we represent Christ, keep standing. Hindi porket na inayawan ka lang, sinabihan ka lang ng hindi maganda, aayaw ka na. The Lord will help you. The Lord will guide you. Amen. That this morning, as I conclude sa aking pong conclusion, next slide po. Let us ask the Lord, Lord, to whom are you sending me today? And let us ask the Lord, Lord, how can I represent you today and tomorrow? Kanino mo ko pinapadala ngayon, Panginoon? At paano kita maipapahayag sa kanila? Ang paalala po sa atin ay ang misyon ng bawat mananampalataya at bawat Kristiyano. Magpahayag ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Maglingkod ng may kababaang loob, hindi naghahanap ng kapalit. Maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit, kagalingan, at kapayapaan. Matthew chapter 10 reminds us, we are sent, we represent Jesus, and we must keep standing. Let us all stand. Sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo aking pangalan, inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat, ika'y paglilingkuran, ika'y paglilingkuran. Di mo ako iniwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag
akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. O Panginoon, tunay nga po, O Diyos, ang pag-ibig mo sa amin ay sapat. Sa kabila po ng aming kakulangan, pagkukulang, pagkakamali, ang pag-ibig mo pa rin, Panginoon, ay sapat. Ngayong umagang ito, Diyos, salamat sa iyong mga salita. Salamat sapagkat pinaalala mo sa amin na kami isinugo mo, na kami ay nagre-represent sa iyo at kailangan naming manatiling matatag. Panginoon, sa mundong ito, hindi madali. Maraming panghuhusga, maraming pressures, maraming challenges. Aayawan kami ng mundong ito, Panginoon, because we represent you. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng iyon, tunay nga ang pangako mo, hindi mo kami bibitawan. Tunay nga ang pangako mo, hindi mo kami iiwanan. Na kahit kami nabibigatan, nandyan ka para kami tulungan. Na sa tuwing kami malulungkot at maiiyak, nandyan ka para kami pasayahin. Na sa tuwing kami napipressure, Panginoon, nandyan ka para kami aliwin. Panginoon, salamat sa iyo. Pagkat ngayong umagang ito, tinuruan mo ang aming mga puso na maging tapat sa kabila ng lahat, na patuloy na mamuhay ng may kabanalan at patuloy na mamuhay ng ikaw ang nakikita sa amin, O Diyos. Panginoon, dalangin namin, patuloy mo kaming tulungan na i-represent ka sa mundong ito. Patuloy mo kaming gabayan at alalayan sa aming paglalakbay. Marami man pong sakripisyo. Maraming mawawala, marami kaming bibitawan. Pero Panginoon, sapat ang biyaya mo sa amin. Lord, patuloy ka nawa na makita sa aming buhay. Sa bawat araw na ipagkakaloob mo sa amin, ikaw, Panginoon, ang makita. Ikaw ang mahayag at gamitin mo kaming daluyan ng pag-ibig mo, daluyan ng biyaya mo para sa aming mga kapwa. Ikaw ang madakila, O Diyos. Ikaw ang maging sentro at ikaw ang manguna sa aming buhay araw-araw. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo. Salamat sa iyong yakap na patuloy mo ipinaparanas sa amin. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay. Salamat sa pag-ibig mo. At salamat sa layunin mo, Panginoon, sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming pagsusumamot, kahiling at panalangin sa iyo. Dakilahin ka, maluwalhati ka, maitaas ang ngalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. We are sent, we represent Jesus, and we must keep
standing on our faith. God has a purpose in our lives. May pangako po sa atin ng Diyos, hindi niya tayo iiwan kahit saang parte ng ating mga buhay. Kung tayo ay tapat na nananampalataya sa ating Diyos. Maraming salamat, Pastor Melvin, sa mga paalala, sa mga aral ng buhay bilang isang mananampalataya. Darako po tayo sa ating paghahandog. Ang sabi po ni Calvin Coolidge, walang taong napaparangalan sa kanyang mga natanggap, ngunit pinaparangalan kung ano ang kanyang ibinigay o inihandog. Maaari na po tayong tumayo at ating ihandog ang ating mga papuri at pasasalamat, ang ating mga offering sa Panginoon ngayong umaga. Dito po ang ating offering at dito po naman yung ating commitment offering or yung ating pong ang ating pong offering na ito ng commitment offering ay mapupunta po sa ating NMI District Ministry. So yung po sa kaliwa ay ito pong nasa bandang dito ay ang ating commitment offering. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ito. Ama naming Diyos, sa umagang ito, naririto po ang aming mga handog. Naririto po, Panginoon, ang aming mga ikapo, ang aming mga pasasalamat sa iyo, O Diyos. Gamitin mo nga po, O Diyos, ang mga handog na ito sa ikalalaganap ng iyong gawain dito sa aming dako, sa iba pang dako, Panginoon. Ama, pagpalain po, Panginoon, ang mga pinagmulan ng mga offering na ito, ang aming mga pinagmulan, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga pagmamahal ay kanila pong inihahandog sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bagaman maraming bakanting upuan, maraming bakanting space sa ating mga upuan, ay sama-sama pa rin tayong nagpupuri sa Diyos at hahandog ng ating mga buhay sa Kanya. So dadako po tayo sa ilang mga paalala ngayong umaga. Atin pong tunghayan ng ating mga announcement, katulad po ng ating mga nagiging regular activities. Ang atin pong mga gawain ay ang ating paalala sa bawat isa. So 9 o'clock po ang ating worship service, celebration. Tuwing Sunday, ang ating prayer meeting o ang ating prayer service ay Wednesday, 7:30 ng gabi. At ang ating practice ng ating praise and worship team ay tuwing Sabado ng 4 o'clock. Gayun din, patuloy po ang ating mga weekly study, ang ating affinity groups and devotion, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga ministry na ito ng ladies, ng men's, ng NYI at ang mga Dorcas. Meron pong isa pong paalala na atin pong huwag kalilimutan. Mamayang hapon at 4 o'clock ay merong joint fellowship ang ating mga ladies at ang ating mga kalalakihan sa ganap na ika-4 ng hapon. Ito po ay joint fellowship na gagawin outside the church at ito po ay gagawin sa tahanan ng ating kapatid na Eric, dyan po sa terasa. So, 4 o'clock, siguro hindi ko alam kung paano magkikita-kita. Kung hindi nakakaalam, ay makipag-ugnayan po kayo sa ating mga ladies at sa ating mga kalalakihan
sa mga leader natin para po kung paano pupunta doon sa bahay ni na Brother Eric. So, patuloy po tayong magpuri sa Diyos, patuloy po tayong magpasalamat. Tayo pong lahat ay tumayo, kung wala na pong mga announcement, tayo pong lahat ay tumayo at ating pasalamatan ang Diyos. And pagkatapos po ng ang ating benediction to with the pastor. Sige po, tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Tunay nga na araw-araw, dapat natin siyang papurihan at pasalamatan. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano bang maging panahon, ano bang pagkakataon, ano bang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Sige po, itaas natin ang ating mga kanang kamay. Hallelujah, Panginoon. Naway ang Diyos na siyang pinagmulan at tagapagtapos ng ating pananampalataya ang mag-ingat sa ating mga hakbang. Habang tayo ay lumalakad sa sanlibutan ito, unawan natin ang ating mga mata kay Jesus at mamuhay ng may pananampalatayang may pagsunod at may kabanalan. Palakasin nawa niya tayo at patatagin ang ating mga puso. Ang pagpapala ng ating Diyos ay manatili nawa sa atin ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Tapos na po ang ating selebrasyon. Pwede na po tayo pumunta sa ating mga Sunday School classes.